Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1171 hanggang Kabanata 1180. Kabanata 1171. Dumarating na. Sa oras na ito, pumarap si Yehan at tumingin sa pinto ng suite. Naramdaman niya na dinala ni Kane ang mga miyembro ng tribo ng lobo kasama niya. Naramdaman din ito ng tatlo ni Zhao Hengtian, at tumayo si Jipot Ian para buksan ang pinto ng silid. Agad namang lumitaw si Kane sa harap ng pinto kasama ang dalawang Panginoon ng lobo. Hehe, G. Ye, ang talas naman ng pandama mo. Pumasok si Kane sa silid, at ang dalawang Panginoon ng lobo na kanyang dinala ay nagbantay sa labas. Ngumiti si Yehan, isang profesional na ugali lang ito. Kane, pumayag na ba ang punong marangal? Tumango si Kane na nakangiti. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Yehan, basta't pumayag ang pinuno ng tribo ng lobo na makipagkita sa kanya, maituturing na matagumpay ang bagay na ito. Sabi ni Kane, G. Ye, nang walang karagdagang pag-uusap, ihanda mo ang iyong sarili, at dadalhin kita sa kampo ng aking mga lobo ngayon. Ngumiti si Yehan at sinabi, Kane, wala tayong dapat ihanda, manguna ka na, matagal ko nang gustong bisitahin ang tirahan ng kanlurang tribo ng lobo. Umalis ang grupo sa hotel, sumakay sa kotse na sinalubong ni Kane, at nagmaneho patungo sa labas ng Mexico City. Kung gusto nilang pumunta sa tirahan ng tribo ng lobo, kailangan nilang dumaan muna sa isang maliit na bayan. Nagsimulang maglakad ang mga tao patungo sa kagubatan. Kahit na gabi na, wala itong kahulugan sa grupong ito ng mga dalubhasa. Pagkapasok sa kagubatan, ang tatlo ni Kane ay humangal sa kalangitan ng gabi at nag-transform sa mga tunay na werewolf na may matatalas na ngipin at matatalas na bibig. Ang mga kalamnan na tumayo ay kasing tigas ng bakal. G. Ye, medyo komplikado ang lupain ng aming mga lobo, kaya sumunod ka ng mabuti. Pagkatapos nito, ang tatlo ni Kane ay tumakbo na palabas ng kagubatan na parang tatlong humanoid na hayop. Kung nakita ng mga ordinaryong tao ang eksena na ito, natatakot silang umihi sa kanilang pantalon sa lugar dahil ang hitsura ng tatlo ni Kane sa oras na ito ay talagang nakakatakot, at nasa madilim na kagubatan pa rin sila. Matapos ang pagbabagong anyo ng mga lobo na ito, tumaas din ang lakas ng pakikipaglaban. Tumingin sa likuran ng tatlo ni Kane, sabi ni Zhao Hengtian. Sabi ni Yehan, ito ang likas na kasanayan ng tribo ng lobo, at sila ang pinakakatakot pagkatapos ng pagbabagong anyo. Sumunod sa likuran ng tatlo ni Kane, si Yehan at ang iba pa ay tumatakbo ng ligaw sa kagubatan ng isang oras bago makarating sa gitnang lupain ng kagubatan. Sa sandaling ito, maraming sulo ang nag-aapoy sa bukas na espasyong ito, na nag-iilaw sa buong kalangitan ng gabi. Ang larawan ay pula, at ang tunog ng mga umuungal na lobo ay nagmula rito. Sa harap ni Yehan at ng iba pa, ang kalangitan sa itaas ng kampo ng tribo ng lobo ay naiilawan ng pula ng mga sulo. Sa sandaling ito, sa gabi, maraming miyembro ng tribo ng lobo ang umuungal na lobo sa itaas ng kampo na ito, na tumutunog sa kalangitan ng gabi, na parang mga lobo mula sa kalangitan noong araw na iyon. Natakot si Yuan Yu sa tunog na ito at nagtago sa mga ulap. Ang kapaligirang ito ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng depresyon at takot. Sa pangunguna ng tatlo ni Kane, dumating si Yehan at ang iba pa sa istasyon. Agad namang lumabas mula sa silid ang isang serye ng mga werewolf na may mabangis na mga mata at tumitig kay Yehan at sa iba pa. Ang mga werewolf na ito, hindi mahalaga kung lalaki, babae, bata o matanda, ay napakamaskulado, naiiba sa mga ordinaryong tao. Ang ilang mga werewolf ay naging werewolf, at mukhang nakakatakot sila na may matatalas na ngipin at matatalas na bibig. Tao ba ito, o tao mula sa silangan? Maraming miyembro ng tribo ng lobo ang tumitig kay Yehan at sa iba pa, ang kanilang mga mata ay uhaw sa dugo, at dinilaan nila ang kanilang mga labi. Ang tribo ng lobo ay isang mapagdigmang lahi, at ito rin ay isang uhaw sa dugo na lahi. Ang kanilang mga jin ay ipinanganak na may pagnanasa na pumatay at magwasak. G. Ye, narito na tayo. Naging tao na ulit si Kane, at lumingon siya kay Yehan. Inilayo ni Yehan ang kanyang tingin mula sa mga werewolf sa paligid niya, at sinabi, ang mga kanlurang lobo ay talagang isang mapagdigmang lahi, sila ay likas na mandirigma. Ngumiti si Kane, G. Ye,
Ang nakikita mo ngayon ay mga miyembro lamang ng tribo ng lobo na nakatalaga sa ating lahi. Ang tunay na mandirigma ng ating tribo ng lobo ay mas malakas kaysa sa kanila. Tama ang oras ngayong gabi, at babalik sila. Pagdating ng oras, G. Ye makikita mo. Inaasahan kong makita kayo. Bahagyang ngumiti si Yehan. Pagkatapos, sa pangunguna ni Cain, ang apat ni Yehan ay naglakad patungo sa kahoy na bahay na itinayo laban sa bundok, at naglakad papasok sa kahoy na bahay mula sa mga kahoy na hagdan. Sa oras na ito, ang patriarka ng tribo ng lobo ay nakaupo pa rin sa kanyang malaking upuan na gawa sa balat ng hayop sa itaas, naglalaro ng pulang bato, na may ngiti sa kanyang magaspang na mukha. Tiningnan niya si Yehan at ang iba pa na unti-unting papalapit. Patriarka, narito na si G. Ye at ang iba pa. Tumayo ang patriarka ng tribo ng lobo mula sa upuan na gawa sa balat ng hayop at naglakad patungo kay Yehan at sa iba pa. Tinitingnan din ni Yehan ang patriarka ng tribo ng lobo sa sandaling ito. Ito ang kanilang unang pagkikita. Ang patriarka ng tribo ng lobo at iba pang mga werewolf pareho, may maringel na katawan at magaspang na mukha, ngunit hindi papansinin ni Yehan ang patriarka ng tribo ng lobo dahil lamang sa kanyang hitsura. Kahit na ang taong ito ay mukhang malaki at magaspang, ang kanyang isip ay hindi simple, ngunit tama lang na isipin ito, paano magiging patriarka ng tribo ng lobo ang isang malaki at magaspang na tao, at kung gusto niyang maging pinuno ng isang ganitong lahi, ang lakas at isip ay malapit na magkakaugnay, hindi mapaghihiwalay. Ang isang pinuno na may lakas ngunit walang karunungan ay hindi kayang magpatagal ng isang lahi sa kapaligirang ito ng kaligtasan ng pinakamalakas. Hehe, G. Ye. Matagal ko nang hinahangaan ka. Ako, si Gerd, ay nagbibigay sa iyo ng pagbati sa ngalan ng Diyos ng Lobo. Ngumiti ang patriarka ng tribo ng lobo at binuksan ang kanyang mga bisig kay Yehan. Parang ito ang pagbati ng tribo ng lobo. Sa kagandahang asal ng pagdating ng iba, niyakap siya ni Yehan ng napakasaya, at sinabi na may ngiti, hinahangaan ko rin ang pangalan ni Punong Gerd ng matagal, at ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong makilala. Si Gerd ay may ngiti pa rin sa kanyang mukha, parang dapat sana'y mas maaga kong nakilala si G. Ye, para matagal na tayong naging magkaibigan. Ngumiti si Yehan nang may kahulugan, Punong Gerd, hindi pa naman pala huli, tama lang ang oras. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Gerd at sinabi, nakakatuwa talaga si G. Ye, lahat kayo, pakiusap. Kabanata 1172. Pakiusap, Punong Gerd. Isa-isa namang umupo ang lahat sa silid, naroon din si Cain, at nakangiting sinabi ni Gerd, ang patriarka ng tribo ng lobo, G. Ye, sa totoo lang, naisip ko na rin na makipagkita kay G. Ye noong una, pero wala akong pagkakataon. Dumating ka rito mismo ngayon, G. Ye, maituturing na napunan ang panghihinayang sa aking puso. Walang pagkakataon. Ikaw ba, isang matandang lalaki, ang masyadong duwag para makita ka? Kahit na ganoon ang iniisip niya sa kanyang puso, ngumiti pa rin si Yehan at sinabi, may kasabihan tayo sa huwaksiya na tinatawag na pagkikita ng huli, sa tingin ko yun ang ibig sabihin ni Patriarka Gerd, tama ba? Haha, oo, iyon mismo ang ibig sabihin nito. Tumawa ng malakas si Gerd. Ngumiti si Yehan at sinabi, kung magiging tunay tayong magkaibigan, bakit dapat mag-alala si Patriarka Gerd tungkol sa oras, basta't naging magkaibigan tayo, sa tingin ko magiging magkaibigan tayo ni Patriarka Gerd magpakailanman. Nang marinig ito, pumikit ang nakangiting mga mata ni Gerd, at tumingin kay Yehan, paano niya hindi maiintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Yehan. Gayunpaman, ang mga hindi kabilang sa ating lahi ay dapat magkaroon ng iba't ibang puso, at may interes lamang sa pagitan nila sa ngayon, at walang pagkakaibigan. Tumawa si Gerd at sinabi, tama si G. Ye, talagang gusto kong makipagkaibigan sa isang henyo tulad ni G. Ye, pero ano ang kahalagahan ng pagbisita ni G? Ye sa ating tribo ng lobo sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, hinamak ni Zhao Hengtian at ng iba pa ang patriarka ng tribo ng lobo sa kanilang mga puso. Ang matandang lalaking ito ay nagkunwari na naguguluhan habang nagkukunwari na nauunawaan. Gayunpaman, hindi nag-abala si Yehan. Sa pagitan niya at ng patriarka ng tribo ng lobo, palaging may magsasalita muna. Sabi ni Yehan, Patriarka Gerd, para sabihin ko sa iyo ang totoo, dumating ako sa kanlurang tribo ng lobo sa pagkakataong ito para makipag-usap sa iyo, para makita kung may pagkakataon para sa atin na mag-alyansa upang labanan ang hukuman ng Diyos. Mag-alyansa at labanan ang mga Diyos ng sama-sama.
Nang marinig ang mga salita ni Yehan, wala ni isang sorpresa ang nakita sa mukha ni Gerd dahil alam na niya ang layunin ni Yehan, at ngayon gusto lang niyang linawin ni Yehan ang sinabi niya muna, at lahat ay dumiretso sa punto. Nagkatinginan ang dalawa, nagkatinginan na may ngiti sa kanilang mga mata, ngunit nang magsasalita na sana si Gerd, may mga boses na narinig sa labas ng kahoy na bahay. Bata pang patriarka, nakikipagkita ang patriarka sa mga bisita. May dumating pala sa aking pamilya ng lobo. Ako, si Lighter, gusto kong makita kung anong uri ng bisita ang napakahalaga. Dumating ang boses, at pagkatapos, isang binata na medyo kamukha ni Gerd ang naglakad papasok na hubad ang pang-itaas na bahagi ng katawan. Ang katawan ng binata ay napakamaringgal, puno ng nakakatakot na kapangyarihang paputok. Walang sorpresa sa mukha ni Yehan nang makita niya ang binatang ito. Ang lalaking ito ay isa sa mga batang Panginoon na humahabol sa kanya sa kanlurang mundo, si Leyte, ang batang patriarka ng tribo ng lobo. Ikaw pala, ang taga-silangan. Pagpasok sa kahoy na bahay, nakita agad ni Lighter si Yehan, at agad namang nag-apoy ang kanyang mabangis na mga mata sa labanan. Nang habulin at patayin niya si Yehan, natalo siya ng ilang beses. Kamay ni Yehan, nakita ulit si Yehan ngayon at agad na nagising ang diwa ng pakikipaglaban sa kanyang puso. Tumango si Yehan kay Leyte. Haha, sige, lumabas ka at makipaglaban sa akin, sa pagkakataong ito talagang matatalo kita. Tumawa ng malakas si Lighter, ang maringel na diwa ng pakikipaglaban ay nagpakunot ng noo kay Gerd, at nagalit, mga bagay na walang patakaran, walang patakaran. Makita mo ba na nakikipagkita ako sa mga bisita? Lumabas ka. Ama, ito ay isang paligsahan sa pagitan ko at niya, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang diwa ng pakikipaglaban ni Lighter ay hindi nabawasan, at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yehan. Ikaw, bastardo. Galit na tumingin si Gerd. Nakita na pumasok si Lighter sa kahoy na bahay at handa ng hamanin si Yehan, nagalit si Gerd. Parang may mga daloy ng galit na nagmumula sa maringel na katawan na iyon. Sino ba si Yehan? Sa ngayon, siya ay isang henyo sa buong mundo. Hinamon siya ni Lighter. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay parang mga langgam na nagdadala ng isang elepante, at wala na siya sa kanyang kontrol. Kahit na alam ni Gerd na ang kanyang anak ay isang henyo sa kanlurang mundo, nagkamali siya ng pinili na kalaban, isang katotohanan na kailangang aminin ni Gerd. Ama, ang ating mga lobo ay hindi natatakot sa anumang makapangyarihang kalaban. Kailangan kong hamanin siya. Ang diwa ng pakikipaglaban sa mga mata ni Lighter ay hindi nabawasan, tulad ng mga mata ng isang tigre, at ang nakakatakot na mga kalamnan sa kanyang hubad na katawan ay unti-unting lumobo. Pumasok na siya sa estado ng pakikipaglaban. Nakita na magagalit ulit si Gerd, tumayo si Yehan at sinabi na may ngiti, Patriarka Gerd, sa totoo lang, hindi naman masama sa atin na magkaroon ng kompetisyon ang mga kabataan. Dahil ang Wright Brothers ay nagnanais na maghamon, paano natin tatanggihan? Pinatawa mo ako. Bumantong hininga si Gerd, ang kanyang anak, ang pinuno ng angkan, ay hindi na niya makontrol. Tumingin si Gerd kay Leyte at bumantong hininga, at sinabi, ikaw na bastardo, dahil hindi ka natatakot na mawalan ng mukha, tutulungan kita. Matapos magsalita, sinabi ulit ni Gerd kay Yehan, kahit na ang bastardo na ito ay mapagmataas, sana ay maawa ka. Kabanata 1173. Umiling si Yehan na nakangiti, at sinabi, Patriarka Gerd, hindi ako ang kalaban ni Kuya Lighter, kundi siya. Tumingin si Yehan sa pwesto ni G-Pot Ian. Nang makita ito, sabay na tumingin sina Gerd at Lighter kay G-Pot Ian. Maaaring ang binatang ito na sapat ang tangkad para makipagkompetensya sa kanilang mga lobo ay isang tao rin na may itinatago. Master ng Law. Ang ideyang ito ay lumitaw din sa isip ni Kane. Hindi pa niya gaanong pinapansin ang tatlong tao sa paligid ni Yehan. Hindi, ikaw ang gusto kong hamanin. Kung hindi ka maglakas loob na tanggapin ang aking hamon, umalis ka sa aking tribo ng lobo. Ang mga mata ni Lighter ay nakatutok kay Yehan, at mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, Kuya Lighter, kung matatalo mo siya, hindi pa ako nakarating sa tribo ng lobo. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Gerd, maaari bang si Huang Ben, ang Diyos ng digmaan? Ang dalawang master na nasa antas ng general sa ilalim ng mga kamay ni Yehan ay unti-unting nakilala ng maraming puwersa. Sa sandaling ito nang hilingin ni Yehan na makipaglaban si G-Pot Ian, natural na naisip ni Gerd si Xia Ben. Pagkatapos ng lahat, ang Diyos ng pagpatay na si Lin Chi ay kasalukuyang nasa Bangzai Kingdom.
Ilang tao ang nakakaalam nito, at alam lang ni Gerd. J-Pot Ian ang pangalan ko. Dahan-dahang tumayo si J-Pot Ian, mahigpit na hawak ang martelyong pumipinsala sa langit sa magkabilang kamay, isang nakakatakot na aura ang pinakawalan mula sa kanyang katawan, at ang 2 metrong taas na katawan ay nagbigay ng isang kakila-kilabot na presyon. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang katawan ni J-Pot Ian. Noon lang nalaman ni Gerd na may batang Panginoon na may nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban sa tabi ni Yehan. Naramdaman ng aura ni J-Pot Ian, hindi maiwasang mahigpit na hawakan ni Gerd ang kanyang malaking kamay na may hawak na pulang bato. Malinaw, ang mga tao na nagtipon sa paligid ni Yehan ay lampas sa kanyang inaasahan, maliban sa Diyos ng digmaan na si Huang Ben, ang Diyos ng pagpatay na si Lin Kisi. Bukod dito, naroon si J-Pot Ian. Sa mga mata ni Lighter, ang diwa ng pakikipaglaban ay sumabog ng labis, at ang aura mula sa katawan ni J-Pot Ian ay nagpulala ng hindi mapigilan sa salik ng pakikipaglaban sa kanyang katawan. Napakaganda, kung gayon ako, si Lighter, ay hamanin kita ngayon. Pinilipit ni Lighter ang kanyang leeg. Sasamahan kita hanggang sa huli. Ang residente ng tribo ng Lobo, maraming miyembro ng tribo ng Lobo ang bumuo ng isang bilog, nakatingin kay Leyte at J-Pot Ian na nakatayo sa gitna nila, ang tunog ng mga umuungal na lobo ay naihatid sa nakapalibot na kalangitan ng gabi, at maraming werewolf ang nagulat. Malakas niyang sinampal ang kanyang dibdib, at ang kanyang boses ay naging isang piraso. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay mangyayari sa tribo ng Lobo paminsan-minsan. Ang lahi na ito ay isang lahi na sumasamba sa malakas, at napakapangkaraniwan na makipagkompetensya sa isa't isa. Late, talunin mo ang tagasilangan na ito. Late, ikaw ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng ating hukbong lobo, ipakita ang iyong tapang at talunin ang mga tagasilangan. Sa paligid, may mga salitang hindi maintindihan ni Yehan at ng iba pa. Ang buong tribo ng lobo ay nasa isang estado ng momentum. Ang mga mata ni Yehan ay nakatuon na sa isang grupo ng mabangis na miyembro ng tribo ng Lobo. Mayroong higit sa 200 miyembro ng grupong ito ng mga lobo, at ang kanilang hininga ay puno ng dugo, at mukhang mga bihasang mandirigma, at ang mga miyembro ng tribo ng lobo na ito ay may isang isang titulo, ang pangunahing puwersa ng pakikipaglaban ng tribo ng lobo, si Leyte, ang batang patriarka ng tribo ng lobo, ay isang miyembro ng Leio ng tribo ng lobo. Siyempre, si Lighter ay itinuturing ng isang nangungunang manlalaro sa hukbong lobo. Inilayo ni Yehan ang kanyang mga mata mula sa mga miyembro ng hukbong lobo at tumingin sa gitna ng larangan. Sa gitna ng mga sigaw ng mga nakapalibot na miyembro ng tribo ng lobo, naglabas si Lighter ng isang ungol ng lobo, tulad ng hari ng lobo na si Xiaoyu, at ang kanyang mga kamay ay mabangis. Malakas niyang sinampal ang kanyang dibdib na nagdulot ng agarang paglaki ng orihinal na nakaumbok na mga kalamnan. Sa sandaling ito, nag-transform si Lighter sa isang werewolf sa isang estado ng pakikipaglaban, na may mabangis na mukha, matatalas na ngipin at matatalas na bibig, na mukhang napakakatakot. Nang makita ito, walang pagbabago sa mukha ni J-Pot Ian. Kung hindi niya kayang harapin ang isang maliit na werewolf, hindi siya karapat-dapat na tawaging nangungunang henyo ng pamilya G. Bumagsak sa lupa, kinurot niya ang kanyang mga daliri sa umuungal na Lighter. Nang makita ito, ang mga mata ng nag-transform na Lighter ay puno ng kabangisan, at ang kanyang maringal na katawan ay umungal patungo sa lupa, tulad ng isang ligaw na hayop na nawala ng isip. Ang ungol ng mga lobo ay nagpaalog sa kalangitan sa paligid, at lahat sa tribo ng lobo ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Rhett. Ang nakakatakot na kamao ay sumuntok patungo kay J-Pot Ian, mabangis na parang halimaw, na parang gusto niyang patayin si J-Pot Ian sa isang suntok. Nakita ang eksena na ito, sumigaw ang mga nakapalibot na lobo. Ang batang lalaki mula sa tribo ng lobo ay tiyak na mapapahamak. Nakangiting sabi ni Zhao Hengtian, tumango si Leng Wufei, alam nila kung gaano kalakas si J-Pot Ian. Talunin mo ako. Sumuntok si Leyte, at sumuntok pabalik si J-Pot Ian. Hindi siya gumalaw, at lumabas siya ng isang suntok ng walang kagandahan, dala ang walang katapusang kapangyarihan. Sa susunod na sandali, 2 kamao, parang mga bundok, nagbanggaan sila ng malakas, at ang nakakatakot na banggaan ay narinig sa kalangitan ng gabi, tulad ng pagsabog ng kulog. Sa isang ungol ng mga lobo, sa ilalim ng tingin ng mga nakapalibot na miyembro ng tribo ng lobo, ang katawan ni Leyte ay direktang na-slide palabas sa lupa sa pamamagitan ng suntok ni J-Pot Ian, at ang kanyang mga paa ay gumawa ng 2 nakakagulat na marka sa ibabaw ng sinturon. May bakas ng sariwang dugo na umaagos mula sa kanyang mga pangil at matatalas na bibig. Sa isang iglap, tumigil ang mga ungol ng lobo sa paligid, at lahat ay nagpakita ng pagkabigla.
Nakaharap kay G-Pot Ian, hindi man lang nakuha ni Leyte ang suntok ng kalaban. Nakita na natalo si Leyte kay G-Pot Ian, nagulat ang mga miyembro ng tribo ng Lobo. Si Leyte ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa mga nakababatang henerasyon ng tribo ng Lobo. Isang mandirigma, gayunpaman, nang siya, ang pinakamahusay na mandirigma ng tribo ng Lobo, ay hindi man lang nakakuha ng isang suntok nang harapin niya ang taga-silangan. Kabanata 1174. Hindi nagulat si Nayehan at ang iba pa sa ganitong resulta. Kahit na malakas si Leyte, mas malakas si G-Pot Ian kaysa sa kanya. Isang tingin ng pagkabigla ang sumilay sa mga mata ng patriarka ng tribo ng Lobo sa oras na ito, malinaw na hindi niya inaasahan na matatalo ang kanyang anak ng napakasama. Sa oras na ito, bumalik na si Lighter sa hindi nakikipaglaban na estado. Hinawakan niya ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, tumingin kay G-Pot Ian at sinabi, "Natalo ako, mas magaling ka kaysa sa akin, ngunit ako, si Lighter, ay tiyak na patuloy na magsisikap na makipaglaban. Lampasan ka. Sige, ako, si G-Pot Ian, ay maghihintay sa iyong hamon sa susunod na pagkakataon." Sinulyapan ni G-Pot Ian si Leyte, kinuha ang kanyang sandata at bumalik kina Yehan at sa iba pa, at nakipaglaban kay Leyte. Nagpakita na siya ng awa gayunpaman, kung gagamitin niya ang kanyang pinakamahusay na sandata, magdurusa si Lighter ng mas malalang pagkatalo, at mawawalan pa ng buhay. Hehe, G. Ye, talagang maraming talento sa paligid mo. Lumingon si Gerd para tumingin kay Yehan, at nakangiting sinabi. Ang sino mang nakatayo sa tabi ni Yehan ay mas malakas kaysa sa pinakamahusay na batang mandirigma ng tribo ng Lobo. Sa paghahambing, ang tribo ng Lobo ay medyo mas masahol sa bagay na ito. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, "Punong Gerd, napakagaling din ni Kuya Lighter. Kung ang bastardo na ito ay may kalahati ng mga nagawa ni G. Ye, magiging kontento na ako, hehe. Lahat kayo, pakiusap." Bumalik ulit ang lahat sa kahoy na bahay, sumunod din si Leyte, kahit na natalo siya kay G-Pot Ian, ngunit hindi siya nawalan ng loob bilang isang tribo ng Lobo, ang kanyang salik ng pakikipaglaban ay nagtulak sa kanya na harapin ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Kapag nakaharap sa isang mas makapangyarihang kalaban, mas magiging masigla lang ito. G. Ye. Bago natin talakayin kung mag-aalyansa tayo, gusto kong malaman kung ano ang makukuha ng ating tribo ng Lobo mula sa pakikipag-alyansa natin sa iyo. Sa loob ng kahoy na bahay, tiningnan ni Gerd, ang pinuno ng tribo ng Lobo, si Yehan at nagtanong na may ngiti. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Punong Gerd, walang nakakaalam kung ano ang makukuha ng iyong tribo ng Lobo ngayon. Sa tingin ko mas alam mo kaysa sa akin ang kabaitan at puot sa pagitan ng tribo ng Lobo at Shenting. Kung kaya mong sirain ang Shenting, ano ang mangyayari sa iyong tribo ng Lobo? Ito ay may malaking kahalagahan. Kung wala ang Shenting, ang lugar na matitirhan ng iyong tribo ng Lobo sa kanluran ay mas malawak kaysa sa ngayon. Hindi mo kailangang manirahan sa isang sulok at hindi mo kailangang mag-alala na biglang bisitahin ng Shenting ang tribo ng Lobo isang araw. Ang mga benepisyo ay halata." Tumawa si Gerd at sinabi, "Siyempre alam ko ito, ngunit G. Ye, huwag kalimutan na ang mga kaaway ng Shenting ay hindi limitado sa ating tribo ng Lobo, at ang mga kaaway ng ating tribo ng Lobo ay hindi lamang ang Shenting. Ang aking tribo ng Lobo ay makikipag-alyansa sa iyo upang labanan ang Shenting. Iyon ay isang malaking panganib na dapat kunin. Dapat mag-alala si Patriarka Gerd tungkol sa lahi ng Vampira, ang Satan Legion, at ang Hells Angels, tama ba?" Nakangiting sabi ni Yehan. "Naroon din ang Shenting." Sabi ni Gerd, "Ang pakikipaglaban sa Shenting kasama ka ay mayroon ding malaking panganib, at ang panganib na ito ay maaaring magdulot ng kahinaan o maging pagkawala ng aking tribo ng Lobo. Hindi madaling sirain ang Shenting. Madali, ito ay isang paniniwala na malalim nang nakaugat sa kanlurang mundo, ang pagsira sa Shenting ay katumbas ng pagsira sa paniniwalang ito, sigurado ka ba talaga, G? Yeah! Kung sigurado ka o hindi ay nakasalalay sa kung susuportahan ka o hindi ni Punong Gerd." Nakangiting sabi ni Yehan, "Punong Gerd, para sabihin ko sa iyo ang totoo, ang pag-iisa sa tribo ng Lobo ay ang aking unang hakbang lamang. Ang mundo ay gumagawa ng mga kaaway sa lahat ng dako, kung kaya natin silang pag-isahin, hindi ba tayo magkakaroon ng mas malaking pagkakataong labanan ang mga Diyos?" Tinutukoy ba ni G. Ye ang lahi ng Vampira, ang Satan Legion, at ang Hells Angels? Kumunat ang noo ni Gerd. Tumango si Yehan. Nang makita ito, tumingin si Gerd kay Yehan at sinabi, "Hindi ba alam ni G.
Iyan na ang ating tribo ng lobo ay kaparehong kaaway nila. Siyempre alam ko, sabi ni Yehan, gayunpaman, sa harap ng makapangyarihang Shenting, hindi ko alam kung sa tingin ni Patriarka Gerd ay mas malaki ang banta mula sa Shenting o mas mapanganib sila. Siyempre ang Shenting, sabi ni Gerd. Kaya, ang pinakamahalagang bagay ay sirain muna ang Shenting. Pagkatapos lamang sirain ang Shenting ay makakamit mo ang balanse sa pagitan ng apat na pangunahing puwersa. Sabi ni Yehan, ang dahilan kung bakit kaya kang talunin ng Shenting ay si Patriarka Gerd. Makikita mo rin na dahil sa parehong puot na relasyon sa pagitan ng iyong apat na pangunahing puwersa, naglalaban-laban kayo, kaya nakakain ka ng Shenting ng paunti-unti, at itinulak ka pabalik mula sa matabang lupain ng paunti-unti. Kung maaari mong pansamantalang iwanan ang iyong mga pagtatangi magkasama, sa tingin ko hindi na magiging nakakatakot sa iyo ang Shenting. Nang marinig ito, sinabi ni Garred, G. Ang kanluran ay isang bansang nagbibigay diin sa mga paniniwala. Sa tingin mo ba ang mga taong may iba't ibang paniniwala ay talagang magkakaisa? Kung magkakaisa sila, G. Maaari mong garantyahan na ang kabilang panig ay hindi magkakaroon ng pagtutol. Patriarka Gerd, marahil ito ang problema sa pagitan ninyo. Nakangiting sabi ni Yehan, hindi kayo nagtitiwalaan at naghihinala sa isa't isa, kaya ang inyong apat na pangunahing puwersa ay hindi kailanman naisip na pag-isahin ang isa't isa sa harap ng malaking kaaway ng Shenting. Anti-God Court, lahat ng uri ng paghihinala ay nagdulot sa inyo na ituring ang isa't isa bilang mga mapanganib na kaaway, at hindi kayo maaaring magkakasama. Gayunpaman, mula sa ibang pananaw, o ibang pagkakakilanlan, tulad ko, unang beses lang tayong nagkita ni Patriarka Gerd ngayon, pero sa tingin ko mas malaki ang tiwala mo sa akin kaysa sa tatlong iba pang pangunahing puwersa. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, natahimik si Patriarka Gerd. Kahit na ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Yehan, hindi maikikailan na sa kanyang puso ay mas malaki ang tiwala niya kay Yehan kaysa sa tatlong iba pang pangunahing puwersa. Tiwala, ito ay isang mahalagang hakbang. Kung walang tiwala, hindi mabubuo ang isang tunay na alyansa. Pinagkakatiwalaan ako ni Punong Gerd, at pinagkakatiwalaan ko rin si Punong Gerd, kaya't napunta ako sa tribo ng lobo. Sabi ni Yehan, dahil sa magkakasalungat na pagtitiwala sa pagitan ng mga lobo at mga vampira, ang Satan Legion, at ang Hells Angels, sinamantala ng God Court ang pagkakataon upang kagatin kayo, at dahil sa patuloy na alitan, mas lalo kayong naghihinala sa isa't isa, na bumubuo ng isang gulo. Ang puntong ito, hindi alam ng Patriarka Gerd, ngunit pagkatapos ng napakaraming taon ng alitan, kompetisyon, at pakikipaglaban, sino ang talagang makakatiwala sa isa't isa? Halimbawa, kung hihilingin kay Yehan na magtiwala sa matandang papa sa Shenting ngayon, talagang magtitiwala ba siya? Siyempre hindi. Huminga ng malalim si Patriarka Gerd, tumingin kay Yehan at sinabi, G. Hindi alintana ang tatlong iba pang pangunahing puwersa, ang aking tribo ng lobo ay masaya na mag-alyansa sa iyo, ngunit talagang gusto kong malaman kung tayo ba talaga may kakayahan kang sirain ang Shenting, ang ganitong resulta ba ay parang pagpatay sa isang tigre ngunit pag-akit ng isang lobo. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, sa puntong ito, maaari nang mapanatag si Patriarka Gerd na wala akong balak na salakayin ang ilalim ng lupa ng kanluran. Gusto ko lang magkaroon ng mas magandang buhay at hayaan ang mga gustong mamatay sa akin pumunta sa impyerno, ang ilalim ng lupa ng kanluran ay sa huli ay teritoryo ng mga taga-kanluran. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, pumikit ang mga mata ni Patriarka Gerd at nakangiting sinabi, lubos akong nagtitiwala kay G. Kaya't ang aking tribo ng lobo ay sumasang-ayon na mag-alyansa sa iyo, ngunit ang iba pang mga kaalyado, ay nakasalalay sa G. Mismo, nakasalalay sa akin. Kabanata 1175. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, sa suporta ni Patriarka Gerd, sa tingin ko hindi na gaanong nakakatakot sa atin ang hukuman ng Diyos. Patriarka Gerd, nais namin sa inyo ang isang masayang pakikipagtulungan. Tumayo si Gerd, nakipagkamay kay Yehan, at nakangiting sinabi. Nakakaawa lang na wala akong magagandang alak o kagandahan sa paligid ko, kung hindi ay dapat akong magdiwang kasama ni G. Sa totoo lang, ang pakikipag-alyansa kay G. Ay matagal nang naisip ko bago pa ako naging lobo. Naisip ko ito, ngunit noong panahong iyon, si G. ay may mga kaaway sa lahat ng dako sa kanluran, at kung ang ating tribo ng lobo ay mag-aalyansa ng padalos-dalos, ang panganib na ating kakaharapin ay masyadong malaki. Ngumiti si Yehan at sinabi, Patriarka Gerd, sinabi ko na hindi pa naman huli, sana ay maging magkaibigan tayo na magtutulungan sa hinaharap. Tiyak,
Mahigpit na hinawakan ni Gerd ang malaking kamay ni Yehan, at sinabi, gayunpaman, maaaring hindi madaling makuha ang tatlong iba pang pangunahing puwersa upang sumali sa ating alyansa. Depende ito kay G. Ye, nakasalalay sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Gerd, sinabi ni Yehan, Patriarka Gerd, kahit na mahirap na magkaisa sa tatlong iba pang pangunahing puwersa, malalaman mo lang kung magtatagumpay kapag katapos mong gawin ito. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin, G. Ye, tanong ni Gerd. Sabi ni Yehan, sa tingin ko malalaman ng Shenting ang pagdating ko sa kanluran sa lalong madaling panahon. Bago iyon, kailangan kong makipagkita ng personal sa mga pinuno ng tatlong iba pang pangunahing paksayon. Kailangan ko ang tulong ni Patriarka Gerd. G. Ye, gusto mo bang anyayahan ko ang tatlong matatandang lalaki sa Mexico? Nagtatakang tanong ni Gerd. Hindi. Umiling si Yehan, at sinabi, Punong Gerd, kailangan mo lang sabihin sa kanila. Tungkol naman sa lugar ng pagpupulong, hayaan silang magpasya, at pagkatapos ay pupunta tayo sa appointment. Nang marinig ito, tumawa si Gerd at sinabi, napakatalas ni G. Ye, well, ipaalam ko ang bagay na ito sa tatlong matatandang lalaki, at sila ang magpapasya sa lokasyon. Sa oras na iyon, ang tatlong matatandang lalaki ay dapat na mas handa para sa atin. Pahinay ng kaunti. Sabi ni Yehan, kung gayon ang bagay na ito ay magsasangkot sa pinuno ng angkan ng Laugerd. Kapag sumang-ayon ang mga pinuno ng tatlong pangunahing puwersa na magkita, aalis tayo ng sama-sama sa oras na iyon. Hihintayin ko ang magandang balita mula sa iyo, ang pinuno ng angkan ng Gerd. Sige. Pinapanood si Kay na iginagabay si Yehan at ang iba papalayo sa tribo ng lobo, lumapit si Lighter kay Gerd at nagtanong, Ama, talagang gusto bang mag-alyansa ng tribo ng lobo sa taong ito? Walang silbi, nawala mo ang lahat ng aking mukha. Okay lang si Red kung hindi siya nagsasalita, ngunit sa sandaling nagsalita siya, ang magaspang na mukha ni Gerd ay puno ng galit, at nagsalita si Red tungkol dito, may kasabihan sa silangan, ang tagumpay at pagkatalo ay pangkaraniwan sa mga gawain sa militar. May lakas ka pang magsabi niyan. Sinaman ang tingin ni Gerd si Lighter at sinabi, pumunta ka at ipaalam sa dakilang matanda at hilingin sa kanya na tipunin ang mga miyembro ng tribo ng lobo mula sa buong mundo. Ang ating tribo ng lobo ay pinalayas mula sa gitnang Europa patungo sa Hilagang Amerika ng God Court. Sa pagkakataong ito, ang ating tribo ng lobo ay magkakaroon ng magandang laban sa Shenting at mag-aayos ng mga account. Ama, hindi natin matatalo ang Shenting dahil lang sa ang ating tribo ng lobo ay nakikipag-alyansa sa taong nagngangalang Ye. Hindi ba medyo mataas ang panganib na ito? Ikinalat ni Leyte ang kanyang mga kamay at sinabi. Sabi ni Gerd, depende iyon kung may kakayahan siyang kumbansihin ang tatlong matatandang lalaki. Ito rin ay isang pagkakataon para sa ating tribo ng lobo na mag-alyansa sa kanya. Nakaharap tayo sa God Court ng mag-isa. Ang presyon sa ating tribo ng lobo ay masyadong malaki. Sa ngayon, ang God Court abusado sa pakikitungo sa mga sama ng loob kay Yehan. Sa sandaling manalo ang Shenting, babagsak ulit ang kanilang target sa atin, sa halip na harapin ang Shenting ng mag-isa, mas mabuting makipagsapalaran kay Yehan, sakaling posible bang bumalik ang ating tribo ng lobo sa ating bayan. Pag-alis sa tribo ng lobo, bumalik sina Yehan at ang iba pa sa hotel. Sa pagkakataong ito, nagawa nilang mag-alyansa ng matagumpay sa tribo ng lobo, na nagbigay kay Yehan ng pag-asa para sa paglalakbay na ito sa kanluran. Kung ang pinuno ng kapangyarihan ay sumang-ayon din sa alyansa, kung gayon sa kanlurang mundo, ang alyansang ito ay tiyak na sapat para uminom ng isang palayok ang Shenting. Ang mga lobo ay sumang-ayon na mag-alyansa ngayon, kaya tingnan natin ang tatlo pa. Sa hotel, ang apat ni Yehan ay nag-uusap tungkol sa alyansa, at sinabi ni Yehan, karamihan sa pangunahing kapangyarihan ng Shenting ay matatagpuan sa Europa, at ang Vatican sa Timog Europa ang pinagmulan ng Shenting, lupain. Sa mapa ng Europa, ang kanlurang Europa ay may lahi ng vampira ng kaharian ng pilak, ang hilagang Europa ay may Swedish Hells Angels, ang silangang Europa ay may Russian Satan Legion, at ang gitnang Europa na Alemanya ay orihinal na lugar ng kapanganakan ng tribo ng lobo, ngunit paulit-ulit silang sinalakay. Pagdating sa hilagang Amerika, ang tribo ng lobo ay gustong bumalik sa gitnang Europa, at ang Shenting ang kanilang pinakamalaking balakid. Kaya, sa apat na pangunahing puwersa, talagang ang tribo ng lobo ang gustong makipagtulungan sa atin ng labis. Tanong ni Zhao Hengtian. Pagkatapos ng lahat, ang tribo ng lobo ay pinalayas mula sa gitnang Europa patungo sa hilagang Amerika ng Shenting. Gusto nilang bumalik sa gitnang Europa. Malinaw na mahirap gawin ito gamit ang sariling lakas.
Sabi ni Yehan, totoo nga ito, ngunit noong una ay hindi ako sigurado tungkol sa patriarka ng tribo ng lobo. Ngayon ay tila naisip na niya ang pagbabalik sa gitnang Europa at pakikipaglaban sa mga Diyos. Gayunpaman, kahit na ang sitwasyon ng tatlong iba pang pangunahing puwersa ay hindi ang mga lobo ay napakahiya, ngunit handa sila sa panganib sa panahon ng kapayapaan. Nakaharap sa mga gutom na lobo ng Shenting, kung hindi sila magsisimula ng maaga, isang araw ay susundan nila ang yapak ng mga lobo at mapipilitang lumabas sa Europa. Susunod, hihintayin natin ang tatlong pangunahing puwersa ang sagot ng pinuno. Mabilis na lumipas ang tahimik na gabi, at hindi magtatagal ng isang araw o dalawa para makatanggap ng sagot mula sa tatlong pangunahing puwersa. Wala nang magawa sina Yehan at ang iba pa kundi maghintay ng tahimik, ngunit maaga kinabukasan, nagring ang telepono ni Yehan. Nagising. Dahan-dahang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata mula sa pagsasanay. Matapos magsanay ng matagal, naramdaman niya na mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa kaharian ng unang bulaklak. Natatakot siya na malapit na niyang subukang pumasok sa kaharian ng pangalawang bulaklak. Sino? Sinagot ni Yehan ang telepono, at ang tumatawag ay mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ako ito, si Jahe Chenyo. Narinig ang boses ni Jahe Chenyo sa telepono, at medyo hindi mahusay ang kanyang wikang Chino. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, Miss Jahe, hindi ko alam kung bakit mo ako hinahanap ng napakagaga ng umaga. Umaga. Kumunat ang noo ni Jahe Chenyo, maaaring hindi ka ba sa silangan? Sinampal ni Yehan ang kanyang noo. Nasa kanluran siya ngayon, kaya may pagkakaiba sa oras. Sabi ni Yehan, hindi mo kailangang malaman ang tanong na ito, makipag-usap ka lang sa akin tungkol sa isang bagay, makikinig ako. Kabanata 1176. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Jahe Chenyo at sinabi, Yehan, ano ang tingin mo sa pakikipagtulungan sa aking pamilya Jahe? Dapat ay kaya mo nang ibigay sa amin ang sagot ngayon, tama ba? Ngumiti si Yehan at sinabi, bakit ka nagmamadali, hayaan mo akong mag-isip. Walang oras, sana ay masagot mo ako ngayon. Malamig na sinabi ni Jahe Chenyo, kung susang-ayon kang makipagtulungan sa aking pamilya Jahe, maaari kong tanggapin ang lahat ng iyong mga kondisyon. Napakabilis, maaari bang nasa bingit na ng kamatayan ang iyong pamilya Jahe? Kinunot ni Yehan ang kanyang mga mata, at mula sa boses ni Jahe Chenyo, narinig niya ang isang pakiramdam ng pagmamadali. Narinig ni Yehan ang pagmamadali sa mga salita ni Jahe Chenyo, ang bagay na nagpulala sa kabilang panig ay dapat na ang pamilya Jahe. Ngunit sa ngayon, hindi pa nalaman ni Zog Banroo kung anong kahirapan ang kinakaharap ng pamilya Jahe, kaya nag-iisip pa rin si Yehan tungkol sa pakikipagtulungan na iminungkahi ng pamilya Jahe. Talagang kailangang makipagtulungan sa pamilya Koga, ngunit sino ang mamumuno sa ganitong pakikipagtulungan? Bukod dito, imposibleng iwanan ni Yehan ang ilalim ng lupa ng Japan, kaya ang ganitong uri ng pakikipagtulungan ay kailangang baguhin sa palagay ni Yehan. Sabi ni Koga Chiyok, Yehan, nagsimula ng kumilos ang pamilya Iga laban sa aking pamilya Koga, at ang mga tao mula sa pamilya Amaterasu ay makikilahok din dito. Ang aking pamilya Koga ay nasa bingit na ng kamatayan, kaya sana ay makasagot ka kaagad. Ako, at, ayon sa balita na natanggap ng aming pamilya Koga, iniutos ng pamilya Iga sa itim na dragon na kumilos laban sa iyong mga tao, at marahil, magkakaroon sila ng mas malalaking aksyon laban sa iyo sa hinaharap. Nagsimula na ba? Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga nakakurba na mata ni Yehan. Kung gusto ng Black Dragon na salakayin ang kanyang mga tao, kung gayon ang unang target ay dapat na si Lin Chi na nasa Bangzai Country sa Silangang Asya. Yehan? Gaano katagal ka mag-iisip? Malamig na tanong ni Jahe Chenyo. Nang marinig ito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, Miss Jahe, naghahanap ka ngayon ng kapareha para tulungan ang pamilya Jahe na mabuhay sa krisis, kaya pakiusap, hindi ako nasa magandang kalagayan ngayon. Yehan? Kung sasang-ayon kang makipagtulungan sa aking pamilya Jahe, maaari akong nasa iyong awa at tanggapin ang lahat ng iyong mga kahilingan. Kinagat ni Jahe Chenyo ang kanyang mga ngipin at sinabi ang pangungusap na ito. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, Miss Jahe, tila nakalimutan mo ang sinabi ko, hindi ako interesado sa iyo at sa akin, ngunit kung ang iyong pamilya Jahe ay maaaring sumang-ayon sa isang kondisyon, sa tingin ko magkakaroon ng relasyon sa pagitan natin. Maaari pa rin tayong magtulungan. Anong kondisyon? Automatikong hindi pinansin ni Jahe Chenyo ang mga salita ni Yehan, at ngayon hindi mahalaga kung anong kondisyon ang ibinibigay ni Yehan, ang pamilya Jahe ay walang posibilidad na tanggihan ito. Yehan daw,
makikipagtulungan ako sa iyong pamilya Koga. Sa sandaling matalo mo ang ilalim ng lupa ng Japan, kung gayon ang iyong pamilya Koga ay maaaring maging aking tagapagsalita sa ilalim ng lupa ng Japan. Ang mga benepisyo ay 30 hanggang 70%. Bibigyan kita ng 3. Kung ang iyong pamilya Koga ay sumang-ayon sa kondisyong ito, makikipagtulungan ako sa iyo. Sinasamantala mo ang apoy. Kung gayon dapat kang maghanap ng ibang tao. Handa nang ibaba ni Yehan ang telepono. Teka, ipinapangako ko sa iyo sa ngalan ng pamilya Jahe. Nagmamadaling sinabi ni Jahe Chenyo, kung wala si Yehan bilang kapareha, ang kanilang pamilya Jahe ay talagang walang ibang pag-asa, kahit na ang kondisyon ni Yehan ay talagang nagpulala kay Jahe Chenyo mahirap tanggapin ang wika, ngunit posible bang tumanggi sila sa puntong ito? May ngiti sa mukha ni Yehan. Dahil ang pamilya Koga ay nasa punto na ng buhay at kamatayan, alam ni Yehan na tiyak na sasang-ayon si Koga Chiyo sa kondisyong ito. Bukod dito, sa sandaling masakop ang ilalim ng lupa ng Japan, talagang kailangan ni Yehan ng tagapagsalita. Ang pamilya Jahe ay napakaganda. Gusto ng pamilya Jahe na tulungan sila ni Yehan sa mga mahihirap na panahon. Sa mahinaong pagsasabi, ito ay pakikipagtulungan, ngunit sa prangkang pagsasabi, ito ay paggamit. Siyempre, gusto ng pamilya Jahe na gamitin si Yehan, at gusto ring gamitin ni Yehan ang pamilya Jahe upang lumabas. Ginagamit nito ang lakas ng kalaban, at sa hinaharap, ang pamilya Jahe ay dapat na pinamumunuan niya, at mamumuno rin si Yehan. Siyempre, sa ilalim ng palagay na ito, sina Yehan at ang pamilya Koga ay may kakayahang talunin ang ilalim ng lupa ng Japan, kung hindi, lahat ay walang kwenta. Nakangiting sabi ni Yehan, Miss Jahe, sana ay maihatid mo ang aking mga kondisyon kay Patriarka Jahe. Maaari nating sabihin ng maaga ang ating mga pangit na salita. Ngayon na sumang-ayon tayo, walang pagkakataon na bawiin ang ating salita. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, tiniyak ko sa iyo na tutuperin ng aking pamilya Jahe ang pangako nito. Huminga ng malalim muli si Jahe Chenyo para pakalmayan ang kanyang isipan at sinabi, dahil nakumpirma na ang pakikipagtulungan, kung gayon, dapat ka bang mag-ambag sa sitwasyon na kinakaharap ng aking pamilya Jahe? Sabi ni Yehan, ang iyong pamilya Koga ay nakaharap ngayon sa banta mula sa pamilya Iga at sa pamilya Amaterasu. Ang gusto kong itanong ay gaano katagal ka makatiis sa ilalim ng kanilang pang-aapi. 1 linggo lang ang pinakamahaba. Hindi tiyak na sinabi ni Chiyo Koga. Alam niya ang lakas ng pamilya Iga, ngunit wala ni isang ideya si Chiyo Koga kung anong uri ng kapangyarihan ang ilalagay ng pamilya Amaterasu. Sapat na. Sabi ni Yehan, gusto ng Black Dragon Society na harapin ako at nagkamali sila. Ang aking mga tao ay lutisin ang Black Dragon Society sa pinakamaikling panahon, at pagkatapos ay pumunta sa Japan. Bago iyon, kailangan mong pigilan ang pamilya Iga. Hindi sila dapat mabigyan ng pagkakataong iligtas ang Black Dragon Society. Kung gayon mas mabuting kumilos ka ng mabilis. Kung matapos na ang aking pamilya Jahe, kahit na makatulong ito sa iyo na ubusin ang ilang lakas ng kalaban, ngunit bukod doon, wala kang makukuha na anumang benepisyo. Sa paghahambing, ang aking pamilya Jahe ay buhay. Para sa iyo, mas malaki ang mga benepisyo kaysa sa mga disadvantages. Matapos magsalita, ibinaba na ni Jahe Chenyo ang telepono. Nang marinig ang bulag na boses na nagmumula sa telepono, nagulat si Yehan. Talagang nahulaan ng babaeng ito ang ilan sa kanyang mga intensyon. Ang lugar ay pinalawak na, at ang susunod na hakbang ay tingnan si Zug Prajna. Nang maisip ito, natawagan na ni Yehan si Zug Banroo. Tumawag ka sa akin sa oras na ito. Tila medyo alam mo ang mga bagay-bagay. Dapat alam mo na kung ano ang ginagawa ng Japan. Sabi ni Zug Banroo sa telepono. Kabanata 1177. Ngumiti si Yehan at sinabi, sa kasamaang palad, may alam lang ako. Ang pamilya Jahe ang tutulong sa atin na harangan muna ang pamilya Iga, kaya ipaalam kay Lin Chi na dapat siyang kumilos ng mabilis kapag nakaharap sa Black Dragon Society. Sabi ni Zug Banroo, hindi mo na kailangang ipaalala, tapos na ang bagay sa Banzai Country, hindi na siya makapaghintay na patayin kaagad ang Japan, ngunit sa pagkakataong ito ang pamilya Amaterasu at ang pamilya Iga ay kumilos ng sabay, na tinarget ang pamilya Koga at ikaw ng sabay, ako sa tingin ko hindi gaanong simple ang kanilang mga aksyon, dapat mayroong nasa likuran natin na hindi natin alam. Tumango si Yehan. Ang Black Dragon Society ay tiyak na isa sa mga pinakamahusay na underground na organisasyon sa Asia, ngunit gusto nilang makipaglaban sa kanya, ngunit masyadong maliit ang kanilang lakas.
Pagkatapos ng ilang paligsahan, alam ni Yehan na nakikita ng mga miyembro ng Black Dragon Society. Sa makatuwid, bukod sa Black Dragon Society, ang kalaban ay dapat na may iba pang mga paghahanda. Nagpatuloy si Zug Banro, gayunpaman, kontrolado ko pa rin ang bagay. Ang taong hiniling mong imbestigahan ko noong nakaraang pagkakataon ay naimbestigahan na ng malinaw. Ang taong ito ang pinakamakapangyarihang henyo ng pamilya Amaterasu. Sa tingin ko sa pagkakataong ito ay ipinanganak ang pamilya Amaterasu. Siya ay lilito din, at may pakiramdam ako na ang taong ito ay maaaring maging backhand ng kalaban. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Tanong ni Yehan. Nang marinig ito, inikat ni Zugproj na ang kanyang mga mata at sinabi, talagang iniisip mo bang Diyos ako, ngunit ang isang henyo ay dapat nasabik sa isang kalaban. Ang kalaban na ito ay maaaring ikaw, o ang batang iyon na si Lin Chi. Ngumiti si Yehan at sinabi, sige, kung gayon hayaan silang makipagkompetensya muna. Nang sabihin iyon, hindi ka maaaring manatili sa kanluran ng masyadong matagal. Kailangan mong magmadaling bumalik sa lalong madaling panahon. Hindi makakaligtas si Lin Chi sa larangan ng digmaan ng Japan ng mag-isa. Alam ni Yehan ang mga salita ni Zugproj na, kahit na ang lakas ni Lin Chi ngayon ay nasa antas ng mundo sa mga batang Panginoon, nakaharap lamang siya sa mga master ng nakababatang henerasyon. Ika-7, hindi niya ito nagawa. Kailangan nang lumitaw si Yehan para sa mga gawain sa Japan sa huli. Sabi ni Yehan, bigyan mo ako ng kaunting oras, at babalik ako kapag natapos na ang mga bagay sa kanluran. Sa pamamagitan ng paraan, sina Senior Chen at ang dalawa ay pumunta sa Taiwan upang tulungan si Ajun. Sa tingin ko halos tapos na ngayon. Hayaan mo na silang tulungan. Lin Chi, kasama sila rito. Kahit na makaharap sila sa mga nangungunang eksperto ng mas matandang henerasyon, makaka-address sila ng walang pinsala kung magtutulungan sila. Sige, ipaalam ko sa iyo. Sabi ni Zugproj na, ang mga bagay dito ay kontrolado pa rin sa ngayon, ngunit hindi ko ito makontrol ng matagal kung wala ka bilang haligi dito. Alam mo na isa lang akong pantas, hindi isang mandirigma. Ang bagay na ito ay kailangan mo pa rin gawin ng personal, ngunit nag-set up na ako ng isang laro dito, at ngayon nakasalalay sa kung sino ang matalino, na tumalon. Ngumiti si Yehan at sinabi, mayroon pa ring plano. Tila ikaw ay isang pantas, ngunit mas mahusay ka kaysa sa isang mandirigma tulad ko. Tumigil ka sa pagsasalita, kumusta ang mga bagay sa kanluran? Tanong ni Zugproj na. Sabi ni Yehan, sumang-ayon ang tribo ng lobo na magkaisa, at ngayon nakasalalay sa 3 pa. Sa pamamagitan ng paraan, itinatago ko ang pawn ng Black Dragon Club at magagamit mo ito kung kailangan mo ito. Tinutukoy mo ba ang lalaking si Saburo Inoshita, ang vice-presidente ng Black Dragon Society? Sabi ni Yehan, sino pa ang naroon bukod sa kanya? Huwag kang mag-alala, ang kanyang buhay ay nasa aking mga kamay. Wala siyang magagawa. Bukod dito, tinulungan niya akong magnakaw ng kriminal mula sa bilangguan sa dagat na nagdulot na sa kanya ng hindi maibabalik. Sige, pag-iisipan ko kung kapaki-pakinabang ito. Nagpatuloy si Yehan, kumusta ang pag-aayos ni Yon Jongchan? Ngayon na pinalawak na ang larangan ng digmaan na ating kinakaharap, oras na para magamit siya. Ang tumpak na impormasyon ay ang taya para sa tagumpay. Nang marinig ito, tumawa si Zugproj na at sinabi, ang taong ito ay isang talento. Noong unang panahon, kapag nagmarcha at nakikipaglaban, kailangan namin ng mga especially iya upang magtanong tungkol sa sitwasyon ng militar ng kaaway, ngunit ang taong ito ay maaaring malaman ang lahat ng gusto niyang malaman nang hindi umaalis sa bahay. Ang pamilya Amaterasu ang pinakamakapangyarihan ng batang henyo na si Amaterasu 13 ay ninakaw mula sa Japanese Internet Investigation Bureau, ngunit napakakaunting impormasyon tungkol kay Amaterasu 13 sa Japan. Bukod sa pag-alam na mayroong ganitong tao, walang ibang kapaki-pakinabang na impormasyon. Halos wala. Sabi ni Yehan, tila itinago ng pamilya Amaterasu ang taong ito ng malalim, ngunit mula rito makikita rin natin na ang taong ito ay tiyak na ang hinaharap na pag-asa ng pamilya Amaterasu, at mayroon siyang napakahalagang timbang sa pamilya Amaterasu. Maaaring may ideya ka? Tanong ni Zugproj na. Sabi ni Yehan, hindi sa ngayon. Kung posible, hayaan mong makipag-usap sa kanya si Lin Chi ng ilang sandali. Kahit na ang chismis ay pumasok na ang taong ito sa unang yugto ng shinobi, magiging hindi matatalo si Lin Chi kung makaharap niya siya, ngunit makakaprotekta siya sa kanyang sarili, sapat. Sige, makinig sa iyo, maghihintay ako rito ng iyong magandang balita. Magkasabay na ibinaba ng dalawa ang telepono. Sumando si Yehan sa kama at nagsindi ng sigarilyo, at unti-unting nalubog sa malalim na pag-iisip.
Ang Black Dragon Association na nabuo ng pamilya Iga sa Japan ay sinalakay na siya, ngunit hindi nag-aalala si Ye Han tungkol sa Black Dragon Association, hindi nila kayang labanan si Lin Chi, basta't mahala ng pamilya Koga ang pamilya Iga patungo sa Japan, hindi sila makakapaglaan ng kanilang mga kamay, kahit na ilang araw lang, gamit ang kakayahan ni Lin Chi, maaari nilang alisin ang Black Dragon Society, at pagkatapos ay ituro ang kanilang espada sa Japan, makipagtulungan sa pamilya Koga. Gayunpaman, ang Amaterasu 13 na binanggit ni Zug Prajna ay nagparamdam ng kaunting pag-aalala kay Ye Han. Ang taong ito ay hindi halata sa Japan. Ang taong ito ay alam lamang na ang kanyang lakas ay napakamalakas, ngunit wala nang iba pang nalalaman si Ye Han. Alam ko, at hindi ko alam kung anong uri ng mga aksyon ang gagawin niya. Sa Hilagang Amerika, hindi lamang ito ang lugar kung saan nakatira ang tribo ng lobo, kundi pati na rin ang lokasyon ng isa pang kalaban ni Ye Han, ang Cold Country. Upang maiwasan na matuklasan siya ng kalaban na ito ng maaga, nanatili lang sina Ye Han at ang iba pa sa silid pagkatapos nilang dumating sa Mexico maliban sa oras ng pagkain. Pagsasanay, ang Cold Country ay matatagpuan din sa Hilagang Amerika, gamit ang kanilang makapangyarihang sistema ng katalinuhan, kung madalas na lumilitaw sina Ye Han at ang iba pa, tiyak na matutuklasan sila ng kabilang panig. Dumating siya rito upang magkaisa sa apat na pangunahing magkakasalungat na puwersa ng Shenting, hindi para sa Cold Country. Sa sandaling matarget sila, kahit na hindi natatakot si Ye Han, magiging napakaabala, at maaaring makaapekto sa alyansa sa apat na pangunahing puwersa. Ang pinagsamang pag-unlad ng mga puwersa. Sa isang iglap, 2 araw na si Ye Han sa Mexico, at kahit na si Kane mula sa tribo ng lobo ay dumating ng 1 beses o 2 beses, hindi siya nagdala ng anumang balita na kailangan ni Ye Han. Para sa imbitasyon na ipinadala ng pinuno ng tribo ng lobo, si Gerd, ang 3 pangunahing puwersa tila walang tugon. 2 araw na, gaano katagal maghihintay ang mga taong ito? Sa suite ng hotel, kumunat ang noo ni Zhao Hengtian. Sabi ni Ye Han, mahihintay lang ako. Kahit na tumanggi ako, sa tingin ko ang mga taong ito ay magbibigay ng sagot sa lalong madaling panahon. Kabanata 1178. Sabi ni Leng Wufei, kung hindi sisigat ang mga taong ito, naghihintay ba tayo ng walang kabuluhan? Wala nang ibang paraan. Bamantong hininga si Ye Han. Nang marinig ang mga salita ni Ye Han, natahimik ang kapaligiran sa suite. Sa totoo lang, walang sino man ang nakontento sa paghihintay ng ganito, ngunit ngayon naghahanap sila ng kapareha, at dapat nilang magkaroon ng pasensya na maghintay. Gayunpaman, sa tanghalian ng araw na ito, dumating ulit si Kane ng tribo ng lobo. Hindi tulad ng ilang nakaraang pagkakataon, may tuwa sa mukha ni Kane sa pagkakataong ito, G. Ye, may balita na, ang lahi ng vampira, ang pinuno ng Satan's Legion, ang Hell's Angels, ay nangako na makikipagkita sa atin. Nang marinig ito, isang ngiti ang sumilay sa sulok ng bibig ni Ye Han, sa wakas ay pinili ng 3 pangunahing puwersa na makipagkita sa kanila. Kane, sinabi ba nila kung saan sila makikipagkita? Tumingin si Ye Han kay Kane at nagtanong. Sa gitnang Europa, may kakaibang tingin sa mukha ni Kane. Ngumiti si Ye Han at sinabi, talagang pinili nila ang bayan ng iyong tribo ng lobo bilang lugar ng pagpupulong. Tila sinusubukan ng mga taong ito na pagtawanan ang iyong tribo ng lobo. Ang gitnang Europa ang bayan ng tribo ng lobo noon. Pinili ng lahi ng vampira, ang Satan Legion, at ang Hell's Angels ang lugar ng pagpupulong na ito upang mapahiya ang tribo ng lobo. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapalayas mula sa lungga ay hindi isang napakagandang bagay. Sabi ni Kane, masyadong maliit ang mga taong ito. Kung kaya ng Shenting na palayasin ang aking tribo ng lobo mula sa gitnang Europa, natural na kaya nilang palayasin sila mula sa kanilang lungga. Kung hindi kumilos ang mga taong ito ngayon, makikita ko kung kaya pa rin nila. Maaaring tumawa. Kane, ngayong napagdesisyonan na, kailan tayo pupunta sa gitnang Europa? Tanong ni Ye Han. Sabi ni Kane, ngayong gabi, itinakda ng mga taong iyon ang oras ng pagpupulong bukas, kaya kailangan nating pumunta ngayong gabi. Gitnang Europa, ang buong pangalan ng gitnang Europa. Kinaumagahan ng susunod na araw, sina Ye Han at ang iba pa ay sumunod kay Gerd sa lugar. May 5 tao mula sa tribo ng lobo, bukod kay Gerd at sa kanyang anak, ang matanda na si Kane at 2 iba pang matatanda ng tribo ng lobo. Han at ang 4 sa kanila, isang grupo ng 9. Pinili ng mga pinuno ng 3 pangunahing puwersa na magkita sa gitnang Europa, Alemanya, at ito ang lugar ng kapanganakan ng tribo ng lobo. Hindi ko alam kung ilang taon na akong hindi nakakabalik dito.
Sa isang pinahabang bersyon ng kotse, tumingin si Gerd sa labas ng bintana sa mga matataas na gusali at kastilyo na puno ng mga estilo ng arkitektura ng Europa. Ang kanyang mukha ay puno ng malalim na mga alaala. Ito ang lugar ng kapanganakan ng tribo ng lobo, ang kanilang bayan, ngunit hindi sila makakabalik ng hayagan. Patriarka, babalik tayo rito balang araw. Sabi ng isang matanda ng tribo ng lobo. Pinagsisikapan ko rin ito. Naisip ni Gerd, at pagkatapos ay tumingin kay Yehan at sinabi, G. Ye, sumang-ayon ang tatlong matatandang lalaki na makipagkita sa atin, ano sa tingin mo, sasang-ayon ba sila sa alyansa? Nang marinig ito, umiling si Yehan, na malalim ang iniisip, at sinabi, hindi ko masasabi ngayon, malalaman ko lang ang lahat pagkatapos kong makausap sila, ngunit dahil pinag-isipan nila ito ng 2 araw bago gawin ang desisyon na magkita, sa tingin ko talagang interesado sila, ang susi ay kung handa ka bang talagang bitawan ang mga sama ng loob sa pagitan ng 4 na pangunahing puwersa, magtiwala sa isa't isa, at magtulungan. Sabi ni Gerd, handa ang aking tribo ng lobo na bitawan ang ating mga sama ng loob at labanan ang Shenting, ngunit hindi ko alam kung ano ang iniisip ng tatlong matatandang lalaking ito. Ngunit kailangan nating mag-ingat dito, pinalayas ng Shenting ang aking tribo ng lobo mula rito, maliban sa bukod sa kapangyarihan sa Timog Europa kung saan matatagpuan ang Divine Court, ang gitnang Europa ay itinuturing na kanilang pinakamalakas na lugar sa ngayon, sa sandaling makita nila tayo, magkakaroon ng madugong labanan sa gitnang Europa. Tumango si Yehan. Ang Vatican sa Timog Europa ang punong tanggapan ng Shenting, kung saan ang kanilang kapangyarihan ay napakakatakot, at itinuturing na isang ipinagbabawal na lugar ng maraming kanlurang puwersa. Gayunpaman, bukod sa Timog Europa, hindi dapat maliitin ang kapangyarihan ng Shenting sa gitnang Europa. Pagkatapos umalis sa gitnang Europa, nagdevelop ang Shenting dito ng napakaraming taon, at ang impluwensya nito ay napakalaki. Nagpasya ang tatlong pangunahing puwersa na magkita sa Berlin, ang kabisera ng Alemanya. Sa isang liblib na kalye, mayroong isang lumang kastilyo na may mahabang kasaysayan. Ang kastilyo ay matagal nang pinabayaan. Ang mga pader ay natatakpan ng mga puno ng ubas at berdeng halaman. Ang buong kastilyo ay natatakpan, at kaunting sikat ng araw lamang ang tumatama sa kastilyo, na nagpapakitang puno ng nakakatakot na kapaligiran ang kastilyo. Kahit na sa araw, natatakot ang mga ordinaryong tao na pumunta rito. Sa oras na ito, ang pangkat ng mga lobo ay dahan-daang nagmaneho sa harap ng pinabayaan na kastilyo. Ang 2 kotse ay huminto sa harap ng kastilyo. Isa-isa nang lumabas ng kotse sina Yehan at ang iba pa, nakatingin sa kastilyo sa kanilang harapan. Tahimik ito, walang ingay, at may kakaiba sa katahimikan. Maaaring hindi pa sila nakarating. Hindi kaya isang bitag ito. Tumingin ang isang matanda ng tribo ng lobo sa tahimik na paligid at sinabi. Sabi ni Gerd, kung gusto nilang takutin ang ating tribo ng lobo, tiyak na hindi nila pipiliin ang lugar na ito. Sa sandaling makipaglaban tayo sa kanila rito, tiyak na maaalarma ang mga tao sa Shenting. Sa oras na iyon, hindi na makakaalis ang lahat. Tara na, halika, pasukin muna natin. Sa pangunguna ni Gerd, isa-isa nang pumasok ang lahat sa kastilyo. Bigla, may mga alon ng mga tunog ng pag-ungol sa hangin. Tumingin ang lahat at ang mga nakasabit na paniki ay naalarma sa kanilang pagdating at lumipad palabas mula sa ulo ng lahat. Nang makita ito, nagkatinginan sina Gerd at Yehan, tila mayroong dumating bago sila. Polder, sa harap ng aking mga dakilang lobo, sa tingin ko dapat kang magpakita. Sa hangin, naamoy ko ang iyong maruming dugo, kaya hindi na kailangang magtago sa harap natin. Gerd ang tahimik na tingin ay nakatingin sa kastilyo. Gerd, ang baho ng iyong mga lobo ay parang mga bangkay sa alkantarilya, palaging ganito ba ang baho, kahit na ang pagsasalita ay nagpaparumi sa hangin dito. Ang boses ay nagmula sa 2 palapag ng pinabayaan na kastilyo, at tumingin ang lahat. Sa sandaling ito, 2 malalaking figure ang lumipad pababa mula sa 2 palapag. Ang 2 figurang ito ay may pares ng mga itim na pakpak, at mukhang mga nahulog na anghel. Pareho, na nagbibigay sa mga tao ng madilim at marangal na kapaligiran. Kabanata 1179. Lumapat ang 2 figure, at ang kanilang malalaking pakpak ay dahan-daang umatras at nawala sa kanilang mga likuran. Ang 2 ay nakasuot ng mga itim na damit na may nakakabit na sombrero. Sa sandaling ito, itinago nila ang kanilang buong katawan sa ilalim ng mga damit, at isang pares ng mga mata na parang hiyas sa ilalim ng mga sombrero ay kumislap ng berdeng liwanag.
Kasabay nito, sa ikalawang palapag ng kastilyo, nakatingin pataas sa pamamagitan ng sira-sirang butas, 4 o 5 miyembro ng vampira na nakasuot din ng mga itim na damit ang lumitaw. Nang dumating sila rito, natural na hindi maaaring mag-isa ang patriarka ng vampira. Dinala niya halos lahat ng nangungunang eksperto ng lahi ng vampira. Tiningnan ni Yehan ang dalawang vampira sa kanyang harapan. Kahit na nakasuot sila ng mga itim na damit, pareho silang nagbigay ng madilim na marangal na aura na nagpapahirap na baliwalain ang kanilang presensya. Isa sa kanila ay alam din ni Yehan na ito ay isa sa mga batang eksperto sa kanluran na humahabol sa kanya, ang unang duke na may edad na 100 taon sa kasaysayan ng lahi ng vampira, Duke Foy. Gayunpaman, nang habulin at patayin ni Duke Foy si Yehan, pinutol ni Yehan ang isang pakpak. Ngayong nagkita ulit sila, dinilaan ni Duke Foy ang kanyang mga labi at binigyan si Yehan ng isang seryosong ngiti. Older, dahil narito na kayong lahat, sa tingin ko narito na rin ang dalawang matatandang lalaki. Ang mga mata ni Gerd ay nakatutok sa patriarka ng vampira, na mukhang isang matandang ginoo na may maputlang ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya sa lokasyon sa ikalawang palapag ng kastilyo, at sinabi, dahil ang matandang kaibigang ito ay napakasabik na makita ka, sa tingin ko dapat magpakita ang lahat. Nang marinig ito, muling tumingin sina Yehan at ang iba pa at ang mga miyembro ng tribo ng lobo sa ikalawang palapag ng kastilyo. Maaaring dumating na rin ang mga pinuno ng dalawang iba pang pangunahing puwersa. Kaagad, sa ilalim ng tingin ng lahat, 4 na figure ang tumalon pababa mula sa itaas at 4 ng matatag sa harap ni Yehan at ng iba pa. Ang 4 ay nakasuot ng iba't ibang mga damit, 2 sa kanila ay nakasuot ng mga uniforme ng itim na kabalyero, hawak ang mga sibat, na nagbibigay sa mga tao ng isang maringal na pakiramdam. Ang mga mata ni Yehan ay nakatutok sa isa sa kanila, at ang taong ito ay biglang isa sa mga batang master sa kanluran na nangangaso sa kanya. Ang batang Panginoon ng Satan Legion, na kilala bilang Death Shooter, si Parker. Muling nahulog ang mga mata ni Yehan sa dalawa pa. Nakasuot sila ng puting damit at walang bahid. Mayroon din silang marangal na aura, ngunit naiiba sila sa lahi ng vampira. Kung ang mga vampira ay mula sa madilim na mga marangal, kung gayon sila ay mga marangal mula sa langit, na bumubuo ng isang malakas na kaibahan. Bukod dito, nakita rin ni Yehan si Roy, ang batang Panginoon ng Hell's Angel na humahabol at pumapatay sa kanya noon. Sa ngayon, lumitaw na ang mga tao mula sa 3 pangunahing puwersa, ang lahi ng vampira, ang Satan Legion, at ang Hell Angels. Dumating sila rito ng mas maaga kaysa sa tribo ng lobo. Sa sandaling ito, dahil lumitaw na ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa rito, ang kanilang mga mata ay magkakasamang nagmamasid, sa kalmadong pagsusuri na ito, isang makapal na kapaligiran ng puot ang lumalabas sa hangin. Ang 4 na pangunahing puwersa, lahat sila ay nagkakasalungatan sa isa't isa, may iba't ibang paniniwala, at madalas na may mga alitan, kahit na mga madugong paghaharap. Kapag nagkita sila ngayon, natural na walang magandang tingin ang lahat. Pinigilan nila ang kanilang sarili sa hindi paggalaw dito. Patriarka Gerd. Lumapit si Yehan kay Gerd at bahagyang umiling sa kanya. Dumating sila rito ngayon upang humingi ng pakikipagtulungan, hindi upang makipaglaban sa isa't isa upang lutisin ang mga sama ng loob. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Gerd at sinabi sa isang malalim na boses, 3, bibitawan ko ang mga sama ng loob at mga alitan sa pagitan natin. Hindi ngayon ang araw para ayusin natin ang mga sama ng loob. Alam ninyong lahat kung bakit ako narito. Ngayon, hindi ba dapat tayong maghanap ng lugar para umupo at magkaroon ng magandang pag-uusap? Nagkatinginan ang mga pinuno ng 3 iba pang pangunahing puwersa, at pagkatapos ay tumingin ulit silang lahat kay Yehan. Bamantong hininga ang pinuno ng angkan ng vampira at sinabi, mas maganda kung ang lahat ay dumating dito ng may katapatan. Matapos magsalita, dinala ng patriarka ng vampira si Duke Foy sa ikalawang palapag ng kastilyo. Sa ikalawang palapag ng lumang kastilyo, ang patriarka ng vampira, na gustong mag-enjoy sa kanyang sarili sa likas na katangian, ay nag-set up ng isang mahabang mesa rito, na may 5 posisyon, at isang baso ng pulang alak sa harap ng bawat posisyon. Umupo si Gerd, ang pinuno ng Satan Legion, ang pinuno ng Hell's Angels, ang pinuno ng vampira, at si Yehan sa isang upuan, at ang iba ay nakatayo sa paligid at pinagmamasdan ang sitwasyon sa paligid ng kastilyo. Kailangang mag-ingat ang lahat sa lugar. Gerd, ikaw ang host dito ngayon, kaya nakasalalay sa iyo na magsalita muna. Matapos umupo ang lahat, inalog ng pinuno ng patriarka ng vampira ang kanyang baso at bahagyang ngumiti kay Gerd. Host! Ang mga salitang ito ay malinaw na naglalayong mapahiya si Gerd.
Marahil noon, ang mga lobo ang mga host dito, ngunit ngayon, alam ng lahat na sila ay mga aso lamang na pinalayas mula sa gitnang Europa ng mga Diyos. Gerd, ngayon na bumalik ka sa bayan ng tribo ng lobo, maaapektuhan ka ba ng tanawin? Nang aasar na sinabi ng pinuno ng Hell Angels. Nawala ang mga lobo sa kanilang bayan, at ngayon maaari lamang silang umasa sa mga tagalabas upang tulungan silang mabawi ito. Tumingin din ang pinuno ng Satanic Legion kay Gerd na may pang-aasar. Nang marinig ang mga salita ng mga pinuno ng tatlong pangunahing puwersa, malinaw na nagalit ang mukha ni Gerd. Tatlo, pinalayas ang aking tribo ng lobo, ngunit kumusta naman kayo? Hindi mo ba iniisip na mas komportable ang buhay mo kaysa sa aking tribo ng lobo? Ang kakayahang palayasin ng aking tribo ng lobo ay maaari pa ring palayasin kayo sa hinaharap. May kasabihan sa Huaxia, tinatawag itong 50 hakbang upang tumawa sa 100 hakbang, at pareho tayong lahat. Ha! Ang aking marangal na lahi ng vampira ay hindi matatakot sa mga mapagkunwari na mga taong ito. Isang araw, sisipsipin ko ang dugo ng matandang papa at gagawin siyang aking hapunan. Malamig na bamantong hininga ang patriarka ng vampira, ang kanyang puting ngipin may mga bakas ng dugo sa kama, ang iniinom ng matandang lalaking ito ay hindi pulang alak, kundi dugo ng tao. Biglang nakaramdam ng pagduduwal si Yehan. Ang aking Satan Legion ay hindi rin matatakot sa kanila, ang sibat ng aking Panginoong Satanas ay magpapakitang anumang pag-asa sa anumang kalabang sumasalungat sa atin. Ang nahulog na Satanas ay karapat-dapat lamang na sumunod sa aking Hell Angels. Ang mapanirang liwanag mula sa impyerno ay maglilinis sa lahat ng mga erehe. Nang aasar na sinabi ng pinuno ng Hell Angels. Talaga. Nang aasar din si Gerd, natatakot akong masyadong malakas ang iyong tono at masyadong maliit ang iyong kakayahan. Kabanata 1180. Tahimik na nakaupo si Yehan sa kanyang upuan, ngunit nang makita ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa na patuloy na nag-aaway, hindi na niya ito natiis. Hindi sila narito para makipagnegosasyon ng pakikipagtulungan, malinaw na narito sila para mag-away, at ang mga taong ito ay nagyayabang isa-isa. Hindi sila matatakot sa Shenting, ngunit kung haharapin nila ang pang-aapi ng Shenting, kaya ba nilang harapin ito ng mag-isa? Ang sagot ay negatibo. Lahat kayo. Tumingin si Yehan sa mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa at sinabi, sa tingin ko dapat mag-usap ng mahinahon ang lahat, kahit na alam kong may mga alitan sa inyo at gusto ninyong lahat na mapuksa ang angkan ng isa't isa, ngunit sa ngayon lahat tayo ay may karaniwan at makapangyarihang kaaway, at ang kaaway na ito ay hindi kayang harapin ng sinuman sa inyo ng mag-isa. Kung magpapatuloy kayong mag-away, sasabihin ko ang isang hindi kanais-nais na bagay. Kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay, tiyak na mapapawi kayo ng hukuman ng Diyos. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nang aasar na sinabi ng pinuno ng Hells Angels, tagasilangan, ako, ang Hells Angels, ay hindi matatakot sa anumang kaaway, kasama ka na. Para sa amin, ikaw, tulad ng mga lobo, ay pinalayas mula sa iyong bahay. Ikaw ay isang nawawalang aso lamang, anong karapatan ang mayroon ka upang husgahan kami? Nang marinig ito, hindi nagalit si Yehan, ngumiti siya at sinabi, tama ang kamahalan, hindi nga ako karapat-dapat na husgahan kayo, ngunit sa tingin mo ba mali ang sinabi ko? Itabi ang inyong mapagkunwari na pagmamataas at pagpapahalaga sa sarili, tanungin ang iyong sarili, talagang kaya mo bang harapin ng mag-isa ang hukuman ng Diyos? Taga-silangan, mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Tinitigan ng pinuno ng Hells Angels si Yehan na may mga mata na parang mga palaso. Kalmadong sinabi ni Yehan, kahit na hindi ka nais-nais ang sinabi ko, totoo ito. Dapat mong kilalanin ang katotohanan at huwag magbulag-bulagan sa pagmamataas. Sa tingin ko mas makapangyarihan ka kaysa sa akin, isang taga-silangan. Malinaw, hindi ko kayang harapin ng mag-isa ang Shenting, at gayon din kayo. Nang marinig ito, inalog ng patriarka ng vampira ang kanyang baso ng alak at sinabi, matagal ko nang gustong makilala ka, si Alder. Napakatalino mo, at napakagaling din ng iyong pagkamagaling. Ang aking dakilang lahi ng vampira ay hindi maganda. Tanggihan ang iyong mga salita, ngunit tila nakalimutan mo na ang pangunahing taong kinakaharap ng Shenting ngayon ay ikaw, hindi kami. Upang gamitin ang iyong mga salitang Huaxia, sa oras na iyon, magiging mas madali para sa amin na harapin ang Shenting. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, may magandang ideya si Punong Alder. Hayaan mong makipaglaban ako sa Shenting hanggang sa kamatayan, at aanihin mo ang mga benepisyo ng mangingisda. Bakit hindi? Tanong ng pinuno ng Satan Legion. Siyempre,
Nakangiting nagpatuloy si Yehan, ngunit tila nakikita lang ng lahat na ang aking kaaway ay ang Shenting lamang. Sa totoo lang, marami akong kaaway. Dapat na malinaw ito sa inyo. Sa ilalim ng pang-aapi ng mga puwersang ito, mayroon pa rin ba akong kakayahang makipaglaban sa Shenting hanggang sa kamatayan? Nang marinig ito, natahimik ang paligid. Nagpatuloy si Yehan, kung wala ang pagsali ng lahat, hindi ko kayang harapin ng mag-isa ang Shenting. Kung gusto ninyong maging abante ako upang ubusin ang kapangyarihan ng Shenting, masasabi ko lang na napakabobo nito. Yehan daw? Bukod sa pag-uusap tungkol sa aking mga kaaway sa China, pagkatapos umalis sa China, ang aking mga kaaway ay kinabibilangan ng Japan mula sa silangan, ang Cold Country mula sa Hilagang Amerika, at maging ang higanting Shenting. Lahat kayo ay nag-iisip na sa ilalim ng kanilang pang-aapi, mayroon ba akong kakayahang ubusin ang kapangyarihan ng Shenting? Kung gayon, gusto mo pa rin ba kaming tulungan na harapin ang iba pang mga mapagkaaway na puwersa? Nang aasar na sinabi ng pinuno ng Hells Angels. Siyempre hindi, sabi ni Yehan, nakikipagtulungan ako sa inyo para harapin ang Shenting, at haharapin ko ng mag-isa ang iba pang mga kaaway. Ang Shenting ang ating karaniwang kaaway. Sa bagay na ito, maaari akong makipagtulungan sa inyo, at magkaroon ng mas maraming lakas. Mas maraming proteksyon kalaban sa Shenting, at totoo rin ito sa akin, gaya ng kasabihan, ang kaaway ng kaaway ay isang kaibigan, para sa ating karaniwang kaligtasan, bakit hindi tayo magkakaisa upang labanan ito? Si Alder, isang lahi ng vampira, ay nakangiting sinabi, tama si G. Ngunit sa bansang ito na nagpapahalaga sa pananampalataya, sa tingin mo ba talagang maiiwan natin ang ating mga pagtatangi? Bakit hindi? Sabi ni Yehan, ang iyong pinakamakapangyarihang kaaway ay hindi mula sa lahat dito, kundi mula sa hukuman ng Diyos, dahil ang hukuman ng Diyos ay may kapangyarihang sirain kayo, ngunit sa tingin ko ang lakas ng lahat ng tao na narito ay dapat na pantay, naalis na ang panganib na nakasabit sa Shenting, nabawasan ba ang presyon sa inyong lahat? Ang Divine Court ay isa sa mga pinakamakapangyarihang puwersa sa kanluran. Walang sino man ang makakahambing sa kanila maliban sa Atlantes. Gayunpaman, palaging nakatira ang Atlantes sa ilalim ng tubig at bihirang hawakan ang mundo na nagbibigay sa mga tao ng isang mahiwagang pakiramdam. Ang mga lobo, ang mga vampira, ang Satanic Legion, at ang mga anghel ng impyerno, alam na alam nila ang lakas ng apat na puwersang ito. Halos pareho ang lahat. Ang tanging bagay na maaaring maglagay ng presyon sa kanila ay mula sa hukuman ng Diyos, na isang matalim na espada na nakasabit sa kanilang mga ulo, maaaring mahulog at sirain sila anumang oras. Tinitingnan ng mga tahimik na pinuno ng mga pangunahing puwersa, sinabi ni Gerd sa isang malalim na boses sa oras na ito. Lahat kayo, para sa ating karaniwang kinabukasan, handa ang ating tribo ng lobo na bitawan ang ating mga sama ng loob. Lahat tayo ay alam sa ating mga puso na ang ating tunay na panganib ay hindi nagmumula sa isa't isa, kundi mula sa atin. Mula sa Shenting, kung magpapatuloy tayong mag-away, hindi lamang ito uubos ng lakas nating dalawa, mas madaling mapuksa tayo ng Shenting para sa hinaharap, ito ang ating pagkakataon na magkaisa. Bitawan ang mga sama ng loob. Tumawa si Gale, na may malamig na tingin sa kanyang mukha, at sinabi, hindi imposible para sa aking lahi ng vampira na magkaisa, ngunit maaari ba akong magtiwala sa iyo? Sa sandaling magkaisa tayo upang harapin ang Shenting, kung mayroong tumusok sa akin sa likod, hindi ba haharap ang aking lahi ng vampira sa isang malaking krisis? Ito talaga ang kinakatakutan ng mga pinuno ng mga pangunahing puwersa rito. Naglalaban at nagpatayan sila sa buong taon, at ang bawat isa sa kanila ay namatay sa kamay ng isa't isa. Itinuturing nilang lahat ang isa't isa bilang isang kaaway na dapat tanggalin. Sa ganitong sitwasyon, sino ang maglakas loob na talagang magtiwala sa kanilang dating mga kaaway? Kahit papaano, hindi ako makakatiwala sa iyo. Tumingin ang pinuno ng Satan Legion sa mga taong naruroon at sinabi. Ganoon din ako, Hell Angels. Hindi mo makukuha ang aking tiwala, grupo ka ng mga mapagkunwari na erehe. Sinabi rin ng pinuno ng Hell Angels. Tila ito ang problema na kailangang lutisin natin. Sabi ni Yehan, makatuwiran na hindi kayo magtitiwalaan sa isa't isa. Kung ako iyon, hindi rin ako magtitiwala ng lubos sa isa't isa. Ito ay isang problema lamang, at palaging may solusyon. Kung gayon, ano ang iyong opinyon? Tumingin si Alder kay Yehan, at tumingin din ang pinuno ng Satan Legion at Hells Angels kay Yehan. Hindi ko alam kung nagtitiwala ka ba sa akin. Tumingin siya sa kanila at nagtanong. Medyo mas mataas kaysa sa antas ng kanilang tiwala.
Sinulyapan ni Alder ang mga pinuno ng tatlong iba pang pangunahing puwersa, at sinabi kay Yehan. Sa isang makapangyarihang kaaway, imposibleng magpatuloy siyang gumawa ng mga kaaway. Sa makatuwid, para kay Yehan, ang tiwala ni Alder sa kanya ay syempre mas mataas kaysa sa mga pinuno ng tatlong iba pang pangunahing puwersa. Dahil pinagkakatiwalaan ako ni Patriarka Alder, kung gayon maaari akong kumilos bilang tagapamagitan. Sabi ni Yehan, kung ang lahat dito ay handang magkaisa, kung gayon dapat silang magtulungan. Kung mayroong tumusok ng kutsilyo sa likod, ako, si Yehan, at iba pang mga kapareha ay magtutulungan. Ang layunin ay sirain siya, kahit na hindi natin mapuksa ang Shenting, dapat natin siyang sirain. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Alder, at natahimik ang mga tao sa paligid. Kung mayroong magtataksil sa alyansa, kailangan niyang harapin ang mabaliw na paghihiganti mula sa tatlong iba pang pangunahing puwersa at Yehan. Natatakot akong walang sino man ang maglakas loob na magbayad ng ganoong presyo. Hindi pa banggitin, ang mga tao dito ay may isang makapangyarihang kaaway tulad ng Shenting.